Okay, so yan po guys ang ating papalitan mga kamotorides, kasi po may tagas na po siya, may leak po siya guys, no? At ito magkabilaan po dito sa baba, ayan, no? Kung mapapansin nyo po, ayan, basa po siya, ayan, no? Diba? So dito guys, kalimitan nauubos po yung ating oil, lalong lalo na po kung malakas, sobrang lakas po ng leak ng tagas po dito sa ating cylinder head. Hello guys, for today's video mga kamotorides, mag-share po tayo ngayon ng konting kaalaman lang po para dito po sa ating pagpapalit po ng ating o-ring, o kung tawagin po natin pinaka-gasket po ito guys natin dito po sa ating ito po guys, dito po sa cylinder head po natin. Magpapalit po tayo dyan ng o-ring kasi po sa sobrang tagal na po guys mga kamotorides, ito po ang ating cap tappet o-ring ang tawag po dyan. Okay, so yan po guys ang ating papalitan mga kamotorides, kasi po may tagas na po siya, may leak po siya guys, no? At ito magkabilaan po dito sa baba, ayan, no? Kung mapapansin nyo po, ayan, basa po siya, ayan, no? Diba? So dito guys, kalimitan nauubos po yung ating oil, lalong lalo na po kung malakas, sobrang lakas po ng leak ng tagas po dito sa ating cylinder head. Okay, so ayan siya guys, oh. Diba? Ano siya, basa siya oh, sa dulo ng bolt. Ayan. Ayan po siya. Yan po yung tendency para maubos yung laman ng oil po natin sa ating mga motor. So dapat po palitan lang po natin dyan yung o-ring, at huwag kayong mabahala po dyan dahil napakadali at simpleng gawain lang po ito, kahit hindi na po kayo pumunta po mga kamotorides sa mga shop po, kahit sa inyong bahay, pwede po ninyo itong gawin guys. Okay? So tingnan nyo lang po yung ating paggawa nito kung paano po natin tanggalin. Okay, so mapapansin nyo din mga kamotorides na sinabay ko na rin po ang pag-change oil po natin. Ayan, so kailangan po every 45 days po ako nag-change oil dito po sa ating motor na si Mighty, dahil may sidecar na po siya guys. Ayan po. So obligado po tayo na hindi po natin patagalin yung oil po natin, dahil ginagamit po natin ito, at syempre sobrang init din po ng makina pag siyempre maraming sakay, di ba? O dito kasi mga kamotorides, ito maganda pa yung oil niya, pulang-pula pa guys, oh. So hindi ko na po siya pinapabot po ng 2 buwan. So kalimitan kagandahan nito for 5 days, okay na po yan para pag maintenance po ng ating mga motor, para always strong pa rin at malakas pa rin yung ating makina, para na rin hindi masira yung ating makina. So dapat tayo ay mag-change oil. Okay, so ngayon magpapalit po tayo ng, buksan muna natin to sa ating 8mm po ang sukat nitong ating bolt nito guys. So ito po yung gagamitin po natin dito. Okay, so 8 po ang sukat niyan. So madali lang naman itong gawin guys. Papakita ko na lang sa inyo mamaya kung natanggal na po natin to. Yan, so napakadali lang ito at napakasimple ang gawin lang ito guys, para hindi na kayo magbayad sa mga shop. Pwede nyo naman po itong kayo na mismo ang gagawa. Okay, so pasensya na kayo dahil wala tayong tagahawak ng camera. Okay, so manual lang tayo guys. Ayan, so natanggalan natin guys. So yan po yung o-ring, itong kulay black na yan sa gilid, yan po yung papalitan natin. Okay, so yan po yung kanyang loob. Okay, so ito yung yun ay ipapalit natin. So ang tawag niyan, cap tappet o-ring. Ayan, so pwede po siya sa Wave 125 o XRM 125. So XRM ang gamit natin guys, sa XRM 125 po itong ating makina ng ating motor. Okay, so dito guys, linisan nyo po muna to. Baka po may mga gasket maker po na nilagay po ninyo dito guys. Para po lumapat po siya, dapat linisan po natin to. So sa akin guys, hindi ko na po linagyan ng gasket. So sa sobrang tagal kasi guys at init na po ng makina, lumulutong po itong ating cap tappet o-ring. Sa sobrang tagal at init po ng makina, mapalitan na po natin yan
once na may sinyalis na po na nagtatagas na po yung ating oil po dito sa labas po ng ating cylinder head. Okay? Okay, so ito na siya guys. Gamitan lang po natin ito ng panungkit para matanggal na to natin yung o-ring nya. Dali lang to gawin na yan. Ito yung papalitan natin. Yan o, sobrang na, lutong. Lutong na siya. Ayan guys, pinanasan na po natin siya mga kamotorides. At syempre dito naman po tayo sa ibabaw ng makina. Linisin muna natin. Tapos ilagay na natin yung takpan na natin ito siya. Ibalik na po natin pag nalagyan po natin ng bagong o-ring. So ito guys, kahit magkabaliktaran po ito, wala po itong kung saan po natin ilalagay siya. Magkaparehasan kasi ang sukat nito. Ayan. Okay. Okay, so ayan siya mga kamotorides. Ganun lang po kasimple at napakadali lang pong gawin ito. Ayan. Guys, kung mapapansin nyo po, itagilid ko po siya. Ayan po, nakikita nyo po, umbok na umbok, itong ating o-ring. Diba? Kasi ito kanina talagang lapat na itong ating luma. Itong luma natin o-ring. So ngayon mga kamotorides, itatakip na po natin siya. So dito guys, kahit hindi nyo na po kailangan lagyan, okay na po siya. Dahil ito guys, pangalawang palit ko na po ito. Hindi ko naman po ito nilagyan dati. Okay, so ayun siya, higpit na lang po natin. Tapos sa kabila naman po natin yan tatanggalin. Ito naman sa kabila. Okay, so dito naman tayo sa kabilang side, sa baba. Ayan, oil. Dito guys, tip ko lang po sa inyo, magandang oil na lang po ang ilagay nyo po dito sa mga makina, lalo po kung ginagamit nyo pong pamasada ang inyong mga motor. So tips ko lang, synthetic na lang po ang inyong bilhin guys na oil, na gear oil po, para po dito sa ating mga motor, kasi napakaganda at malapot po siya. Mahal po na oil ang ilagay po natin kasi dito po, ito lang po ang kanyang buhay ng ating mga makina, yung oil po natin. Dapat hindi po siya matuyuan, at syempre dapat always po kayo mag-change oil every 45 days pag ginagamit nyo po pamasada ang inyong mga motor. Okay, so linisin po ulit natin, punasan natin, at syempre ikakabit natin yung bagong o-ring po natin dito. Okay, so tingnan nyo mga kamotorides, ayan po, yung hindi ko pa siya tinatanggal yung lumang o-ring. Wala ka pong makikitang o-ring na nakaumbok po dyan. Unlike kung bago po ang ating ilalagay po dyan, di ba? Kasi na siya, lapat na. So may tendency talaga na magtatagas na po siya sa sobrang tagal, di ba? So ito na po yung ating pangalawang o-ring na ating ikakabit. Ayan, pinagilid ko siya, talagang umbok na umbok. Kitang kita yung ating o-ring, di ba mga kamotorides? Okay, so ilalagay na po natin dyan. Babalik na po ulit natin. Okay, so yun ang mga motorides. Nakabit na natin at hihigpitan na lang po natin ito, at wag lang masyadong mahigpit, sakto lang. Parang suwabe lang po ang higpit natin dito. Baka naman kasi malustrate. Ayan. Okay, so ang bili po natin dito sa ating o-ring is 60 pesos only. So dalawa po ang binili ko, which is 120 pesos po. Ayan po yung price niya, 60 pesos. Okay, so di ko lang po alam kung magkano po ang presyo dyan sa inyong mga lugar. Okay, so yan na mga kamotorize, mahigpit na po yan at ayos na po yan si Mighty. Okay, so tips ko lang po mga kamotorize sa ating mga makina, alagaan lang po natin. So, yan lang po ang buhay po na maibibigay po natin, sa ating mga motor, yung pag-change oil po natin. Palagiin po natin na mag-change oil po tayo. So mas mainam, huwag na po patagalin dahil napaka-importante talaga ang oil sa ating mga motor. Hindi ko po alam kung kailan po kayo mag-change oil. Basta sa akin, 45 days pag may sidecar na po siya. So maganda po yan, kahit papano hindi po masyadong sunog na sunog
ang ating oil pagdating po sa ating mga motor. Para po humaba ang mga buhay ng ating mga motor, panatilihin lang po natin mag-change oil sa tamang oras, sa tamang panahon, kung kailan po kayo nag-change oil mga kamotorides. Okay, so sa akin 45 days mag-change oil na po ako, para po yan sa aking pag-alaga sa aking makina na si Mighty. Hanggang dito na lang po yung ating video. Kung nagustuhan nyo po itong ating video, huwag nyo pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe po para always updated lagi kung meron tayong mga panibagong video. Okay, so kita-kits na lang po tayo mga kamotorides. Maraming salamat. God bless and peace.